Kamusta po, Ate Abby? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa probinsya namin sa Cotabato. Sa ngayon po ay nandito ako sa Cavite. Pero sa tuwing uuwi ako ng probinsya para magbakasyon ay hindi ko maiwasang maiyak. Naaalala ko po kasi ang pangyayaring muntik na kaming mamatay ng aking anak. Buntis po ako noon sa una kong anak nang iwan ako ng aking kinakasama. Dahil po sa nangyaring iyon, ay napilitan akong bumalik sa bahay ng aking mga magulang. Gawa sa semento ang bahay namin sa probinsya. May yero na bubong at babasaging bintana. Pero kahit ganon ang bahay namin, hindi pa rin ako nakaligtas sa pinaghihinalaang aswang. Kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Maliban sa kanila, kasama ko rin ang bunso naming kapatid na lalaki. Tatlo lang kaming magkakapatid. Yung panganay naman namin ay bumukod na ng bahay dahil mayroon na itong sariling pamilya. 3 kwarto ang mayroon sa loob ng bahay. Magkasama sa isang kwarto ang mga magulang ko at tig-iisa naman kami ng bunso kong kapatid. Isang gabi, habang natutulog ako ng mahimbing, ay bigla akong nagising dahil may naririnig akong kakaibang boses. Maihahalin tulad ko sa hinihingal at naglalaway na aso ang naririnig ko sa gabing iyon. Dahil sa kakaibang boses na aking narinig, ay napilitan akong bumangon para tignan ang paligid. Pero wala akong makita. Di nagtagal ay lumabas na rin ako ng aking kwarto at pumunta ng sala para hanapin ang kakaibang boses, pero bigla itong nawala. Inisip ko na lang na siguro aso nga talaga ang narinig ko. Kaya bumalik na lang ako ng kwarto para ituloy ang aking pagtulog. Ilang saglit pa lang akong nakakabalik sa pagkakahiga nang biglang marinig ko na naman ang kakaibang boses na yun. Dahil sa pagkainis, may dali-dali akong bumangon ulit at lumabas ng aking kwarto. Ginising ko ang kapatid kong lalaki para pagpatulong na hanapin kung saan galing ang boses na aking naririnig. Dahil 5 buwan pa lang akong buntis, sa panahong iyon, ay alam ng kapatid ko na maselan ako sa mga bagay-bagay. Kaya naman mabilis itong tumayo para samahan ako. Habang naglalakad palabas ng kanyang kwarto ang kapatid ko, ay tinanong niya ako kung anong boses raw ba ang aking naririnig. Sabi ko naman ay parang aso na hinihingal at naglalaway. Matapos kong sabihin iyon, ay biglang tumingin sa akin ang kapatid ko. At nanlaki ang mga mata nito. Animoy nagulat ito na parang kinabahan bigla. Hindi na ito nagsalita at biglang tumakbo patungo ng aking kwarto. Sinundan ko naman ito agad dahil nagtaka ko sa kanyang naging reaksyon. At doon na namin natagpuan ang kakaibang boses na aking naririnig. Isang babaeng aswang ang aming nakita sa labas ng bintana. Kahit nakasarado ang bintana sa kwarto ko, ay kitang-kita pa rin namin ang kapatid ko, ang isang babae na may mahabang buhok at matutulis na mga kuko. Sa pagkakataong iyon, ay pilit binubuksan ng aswang ang bintana. Pero nahihirapan ito dahil gawa sa makapal na jealousy ang bintana ng kwarto ko. Di nagtagal ay nagsisigaw na ako dahil sa takot. Alam ko kasi sa sarili ko na ang sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan ang siyang dahilan kung bakit gustong makapasok ng aswang sa aming bahay. Bigla naman akong hinawakan ng kapatid ko sa aking balikat para alalayan na lumabas ng kwarto.
at mabilis na pumunta patungo ng sala. Habang binabaybay namin ang 5 metrong haba papunta ng sala ay bigla naman namin nakasalubong sina nanay at tatay. Nagising pala sila dahil sa lakas ng aking pagkakasigaw. Tinanong kami ni nanay kung ano na ba ang nangyayari. Halata sa kanyang boses na kinakabahan at natataranta na rin ito. Pinaupo lang ako ng aking kapatid sa aming sofa at sumagot ito kay nanay na mayroong aswang sa bintana ng aking kwarto. Matapos banggitin ng kapatid ko iyon, ay biglang tumabi sa aking pagkakaupo ang nanay ko. Naramdaman ko ang kanyang katawan na nanginginig ito sa takot. Lalo na nung hawakan niya ang 2 kong kamay. Bigla namang tumakbo ang tatay ko papunta ng kusina para kunin ang kanyang matalim na itak. Agad naman siyang sinundan ng kapatid kong lalaki para samahan ito. Una nilang pinuntahan ay ang loob ng aking kwarto para tingnan kung naroon pa ba ang aswang. Pero wala na silang naabutan roon, kundi mga bakas ng kamay na nakabakat sa salamin ng bintana. Mayroon ding mga basang malagkit na pinaghihinalaan nilang galing sa laway ng aswang. Gusto pa sana lumabas ng bahay ang tatay ko para siguraduhin wala na talaga roon ang aswang. Ngunit pinigilan ito ng aking nanay na wag nang lumabas. Sinabi rin ng nanay ko na hintayin na lang namin ang umaga dahil 3:00 na rin pala ng madaling araw sa mga oras na iyon. Kinabukasan ay maagang nagpunta ng barangay hall si tatay para i-report ang nangyaring pang-atake ng pinaghihinalaang aswang. Sabi ng kapitan ay marami na raw talaga ang nagpunta sa kanila para i-report ang tungkol sa aswang. Sa katunayan raw ay meron na silang suspetsya kung sino iyon. Ngunit hanggat wala silang nakukuhang matibay na ebidensya ay hindi nila pwede basta nalang damputin o dakpin ang babaeng pinaghihinalaang aswang.